Bagamat tapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig at nag-iwan nga ito ng mga alaalang minsan na tayong pinahirapan ng naturang digmaan. Nagsilbi naman itong inspirasyon sa ilan nating kababayan sa Pampanga na pawang mga binata dahilan sa ang ilang mga sasakyan naging bahagi na ng digmaan, partikular na ang sasakyan jeep ng mga Amerikanong sundalo na naiwan sa ating bansa ay nagawa pa nilang paandarin at matyagang ayusin at maibalik sa orihinal nitong itsura. Paano nila ginawa yun? Alamin natin sa report na ito. Ayon kay Ginoong Daniel Dizon, 69 na tanggulang ng Angeles City, Pampanga, noong 12 taon pa lamang siya at maranasan din ang digmaan sa ating bansa, doon niya unang napansin ang hilig niya sa mga sasakyan ng mga sundalong Amerikano. Nag-umpisa ang World War II, nakita ko lahat yung mga nangyari dito, especially the attack at Clarkfield, yung mga bombahan ng mga bomb. I was 12 at the time. So nakita ko lahat yan, buhat doon, nag-umpisa na yung interest ko sa mga military vehicles. Nakita ko yung mga jeep siguro around middle of 1941, before the war. Talagang nagustuhan ko, maski bata lang ako. Kasi maliit eh. Ang paragi kong nakikita yung mga trucks, malalaki, saka yung tangke. Pagkatapos biglang dumating ito, maliit. Ang laliit to, lalo na yung mga Amerikano, pag minamaneho yan, ang mga lalaki 6-footers, ano. Pag nakasakay sa jeep, parang ang liit ng jeep. So nagustuhan ko yung jeep, buhat na nagkaroon ako ng interest. Nang matapos ang gyera, naiwan ang ilang sasakyan ng mga Amerikano. 1965, nang makabili naman ang kumpanyang pinapasukan ni Mang Daniel ng isang Willys Jeep sa halagang 3,500 pesos na hindi nagtagal ay nabili naman niya. 1977 naman ay naging miyembro si Mang Daniel ng Military Vehicle Preservation Association o MVPA na nakabase sa Amerika. Ay naman kay Danon Dizon, 34 na taong gulang at anak ni Mang Daniel, nagkaroon na rin siya ng hilig sa mga military vehicle ng Amerikano, lalo pa at ang ilan sa mga barkada niya ay nagkaroon din ng interes sa naturang sasakyan at sumali na rin sa MVPA noong 1996. Parang lumaki yung barkada sa pag nakita yung isang jeep, parang gusto rin niya, nag-assemble, gano'n. So tinulungan namin sila hanggang sa dumami kami up to mga 10 jeeps. So that was then na naisipan na namin na mag-affiliate kami sa MVP Mother Group. Ang mga nabubulok ng sasakyan ng mga sundalong Amerikano tulad ng jeep at truck ay nakukuha naman nila sa mga junk shop o tindahan ng mga surplus o mga lugar kung saan nakatambak na lamang ang mga nabubulok ng sasakyan na nabibili naman nila sa halagang 20 hanggang 40,000 piso. At ang iba naman ay minana pa nila sa kanilang mga lolo. Gaya ni Jojo Coronel, 30 taong gulang, kung saan ang kanyang jeep na 1943 Willys MV ay galing sa kanyang lolo na natabunan pa nga ng lahar sa Porac, Pampanga. Binigay ito sa kanya ng mga Amerikano noon. And nung nagpinatubo, bali isa sa mga naano ng lahar. Without danon, bali yun. Ni-restore namin and we found out na yung model pala nitong jeep na to pang US Army Air Corps. Nagawa ding ibalik sa dating itsura ni Benedict Coronel, 23 taong gulang, ang kanyang aircraft guide jeep sa Willys na nung una ay halos kalawangin na ang buong katawan nito. Purpose nila, yung pagdating ng mga paglapag ng mga bomber planes noong World War II, sila yung magpa-follow me jeep sa mga bombers. Tapos dadali nila sa mga hangar. Yung paint scheme niya is checkered yellow and black. Yan, yung purpose niya, at least kagad siyang makikita ng mga pilots, hindi na mawawala. Dati namang bulok na sasakyan din ang 1945 Dodge Weapon Carrier ng pamilya Dizon
na kanilang unti-unting naibalik sa dati nitong itsura. Pati na ang ilang kagamitan na nakakabit sa naturang sasakyan. Pero paano